Judges chapter 16 verses 4 to 6. Basahin ko po. Kung nandyan na po kayo, nandyan na po ba tayo bawat isa? Amen? So, kung wala po kayong Bible, may Bible po tayo sa simbahan na maaaring ibigay po sa inyo para makapalo po kayo sa ating pag-aaral. So, basahin ko po verse 4. Pagkatapos nito, umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, "Suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak." Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, "Sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig?" Takta po tayo verses 18 and 19. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay naririto upang ikaw ay pakinggan at parangalan sa aming buhay. Sa umagang ito, nais naming ilaan ang oras, ang aming puso para sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po sa umagang ito na mayroon kang inalaan na salita para sa aming kabutihan, para sa aming Lord, kailangan na kalakasan sa aming spiritual at patuloy na paglago. Hiniling po namin ang banal na Espiritu na mangusap at ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pag kinukwento po yung Samson at Delilah, pamilyar ito sa mga bata dahil ito po, I think, yung pinaka-common na story sa children ministry o sa children. So, mapapansin natin yung sa paulit-ulit na sin, yung cycle of sin, simula pa lang sa Judges, Book of Judges hanggang sa katapusan, di po ba? Sila po ay maglilingkod sa Diyos, tapos tatalikod sa Diyos, tapos dadaan sa mga paghihirap dahil sa pagtalikod nila sa Diyos. Ialaw ng Panginoon na sila ay makonquer ng kanilang mga kapitbahay, ng mga kaaway nila. And tatawag sila sa Diyos dahil nahihirapan sila. And God would always display His grace at mag-erase up siya ng mga hukom, judges, para iligtas ang Israel, and then magkakaroon na naman ng kapayapaan. And then makikita na naman na natin, paulit-ulit, babalik na naman sila sa kasalanan, tatalikod sa Diyos. Ang mga hukom, nais kong ipalala, ay ang mga military heroes, mga military leaders na siyang nangunguna sa pakikipaglaban at pagliligtas sa Israel. At sa buhay ng mga judges, mayroong good example at mayroong ding bad example. Yung good example, yun yung mga bagay na ating dapat na tularan, pero ang bad example ay yun ang mga bagay na dapat maging babala sa ating buhay na hindi dapat nating tularan. So, nakita natin ang mga buhay ng mga judges, 11 judges, at last week, yung pang-12 judge, si Samson, the final judge. So, napagalapan na natin buhay ng unang hukom sa previous chapter, si Othniel, si Ehud, si Shamgar, pangatlo. Pangapat, si Deborah, panglima si Gideon, pangalim si Tola, pangpito si Jair, pangwalo si Jephthah, pangsyam si Ibsan, pangsampo si Elon, pang-11 si Abdon, at the final judge ay si Samson. Si Samson ay kilala sa 2 bagay: malakas pagdating sa pakikipaglaban at pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, pero mahina siya sa babae. Ang kanyang relasyon sa mga Pilisteyong babae at ang last na babae ay, na makikita natin sa kwento, ay ang pangalan niya ay Delilah, isang Philistine, kaaway ng Israel, pero nakipag-ugnayan siya, nakipagrelasyon siya sa kaaway ng Israel, equal yoke sa hindi mananampalataya. So ito ang nagpabagsak kay Samson. Hindi po
dahil sa pinutol ang kanyang buhok, kundi dahil sa nag-compromise siya. Nilabag niya ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Maraming beses siya nag-compromise. At nagtapos ang kanyang buhay. Dito na po, na makikita natin ngayon, kwento ngayon sa chapter 16, dito sa kamay ng mga Pilisteo. And we talked last week that saklaw siya ng Nazarite vow. At ayon sa pagiging Nazarite, o yung sa Nazarite vow in number chapter 6, ito po ay dapat na dinidedicate niya ang kanyang sarili. Ito po ay separation sa mga pamamaraan ng sanlibutan, ng makasalibutang mga bagay, at inilalaan mo ang buhay mo sa Panginoon. Separated sa worldly things, and you are dedicating your life unto the Lord. Ang isang Nazarite ay may tatlong bagay na dapat niyang tuparin. Una, hindi siya dapat na uminom ng juice mula sa ubas. Any thing mula sa ubas, whether pagkain ng ubas o yung juice, kasi ito po yung grapes, ginagawa din pong wine. So, sa madaling salita, hindi dapat siya ma-intoxicate, malasing. Ito sa wine o sa grape. At pangalawang bagay na patungkol sa Nazarite ay hindi dapat sila umawak ng patay na katawan, hayop man o patay na katawan ng tao. And ito po ay patungkol sa contamination, pagiging marumi. Hindi dapat siya humawak. And pangatlo, hindi dapat putulin ang kanyang hair. Walang sinabi kung yung time frame, pero it seems dito na sa buong buhay ni Samson, gusto niyang ialay ang kanyang sarili para sa Panginoon, na kung saan hindi niya gustong pagupitan ang kanyang buhok. But nang sinabi niya kay Delilah na putulin ang kanyang buhok, ito po ay hindi dahil nanghina siya dahil sa ang source ng kanyang power, strength ay nasa buhok, hindi po dahil ito po ay ebidensya na pinutol niya na ang kanyang pangako sa Diyos. Pinutol niya ang kanyang vow sa Panginoon. So, ito dapat yung buhay ni Samson, na dapat na hindi siya contaminated ng maruming bagay, hindi siya intoxicated ng grapes, at hindi dapat na mapako ang kanyang vow, o hindi dapat natuparin niya ang kanyang pangako sa Panginoon. But unfortunately, last week, nakita natin na nilabag ni Samson ang dalawang vow niya sa Panginoon. Una, dahil nag-stroll siya sa vineyard, sa ubasan. Hindi naman pupunta si Samson doon kung hindi siya nandoon lang. Wala naman akong ginagawa. Nandito lang ako tumitingin sa bunga ng ubas. And so, alam natin na ang pagnanasa ng laman ay nagsisimula sa pita o sa lust of the eyes. Di ba si Eva? Tiningnan lang muna, and then ang sumunod ay pita ng laman, at pangatlo ay ginawa niya na ang nais ng diablo. So, pangalawa ay yung paghawak ng maruming hayop. Kumuha siya ng honey, mayroong nakita siyang honey, ulpukyutan na nandoon sa patay na lion. Tama po ba sa kwento natin? Nandoon, may honey. So, nilabag niya ang kanyang vow sa Panginoon. At naway hindi po mag-characterize ito ng ating buhay, na may pangako tayo sa Panginoon, pero ilang beses nating nilalabag, hindi natin tinutupad ang ating pangako sa Panginoon. So, notice that in chapter 16, may dalawang babae na minention, isang prostitute, patutot, at ang isa ay si Delilah. So, di ba naalala niyo last week, may gusto siyang masawa, pero hindi niya nasawa dahil ibinigay sa groom. Tapos ngayon, kung pupunta siya ng Gaza para lang makipagkita sa isang prostitute, isang Philistine pa rin. At isa na namang babae na ang pangalan Delilah, isang Filisteo, ay nakipagrelasyon siya sa kanya. Dito siya nahulog sa bitag ng kaaway. So makikita natin ng maliwanag sa scripture na si Samson ay tinawag ni God. Tinawag na siya bago pa ang kanyang mama na buntis. Bago pa si Samson ay panganak. If you will go back sa chapter 13, in-announce ng angel na kung saan sa babae, in-announce niya na siya mabubuntis at siya magkakanak, at pinili ang lalaking ito, ang batang ito, para magligtas sa Israel. And so, mapapansin din natin na binigyan siya ng power, in-empower siya ng Diyos. Mababasa natin na ang Espiritu ay dumadating para empower siya at natatalo niya ang kanyang mga kaaway. So he was used by God because mapapansin natin na sa chapter 15 na single-handed siya lang
Pinalo niya ang napakaraming mga Pilisteo gamit lang ang buto ng donkey. Sa tulong ng Panginoon, natalo niya ang kanyang mga kaaway. Pero ang problema kay Samson, namuhay siya na hindi para sa Panginoon, namuhay po siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang kasiyahan at hindi po para sa kasiyahan ng Diyos. Ang buong nais lang niya ay maging masaya siya. Ang kanyang sarili lang palagi maging masaya. At hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Hindi siya namuhay para sa Panginoon. Namuhay siya para sa kanyang sarili. At hindi natin mababasa dito sa scripture na siya ay sumamba sa Diyos. Hinanap niya ang Diyos. One time lang na mababasa natin dito sa scripture sa katapusan na ng kanyang buhay. Na kung saan nabihag na siya ng mga kaaway at siya ay binulag siya. And one time lang siyang nanalangin sa Diyos sa panahon ng kanyang kahirapan. At nanalangin siya sa Diyos para lang maghiganti sa mga kaaway. Even na mamatay siya kasama ng mga Pilisteo. Even if it means to die with his enemies. So, but never na mababasa natin na humanap siya sa Diyos, nag-worship, sumamba siya sa Diyos. Namuhay siya puro lang araw-araw para sa kanyang sarili. Namuhay siya para sa kanyang sarili. Never nga namuhay siya para sa Panginoon. As chapter 16 open, si Samson po ay nagkaroon ng one night stand sa isang prostitute sa Gaza. At alam niyo po ba ng Gaza ay capital city ng mga Pilisteo, ng lugar ng Pilisteo. At talagang pumunta siya doon. Siguro akala niya hindi siya malalaman ng kanyang mga kaaway na pag pumunta siya doon, hindi malalaman na nandoon siya o sobrang kumpiyansya siya na matatalo niya ang mga Pilisteo kahit na atakihin siya. Yes, natalo niya. Malakas siya pero in the end, nahulog siya sa bitag ng kaaway dahil siya ay hindi namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, pero ang kanyang pagbagsak ay pakunti-kunti lang, pakunti-kunti hanggang sa humantong na sa pagbagsak niya. So, dito sa chapter 16, kung mababasa niyo, verse 1, minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Pilisteo na siya naroon, kaya pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang matiyak na mapatay nila si Samson. So, pinalibutan nila kung saan naroroon si Samson kasama ang babaeng nagbibenta ng aliw. And now we come to verse 4. Sa verse 4, iba na naman tong babae si Delilah pero isa ring Pilisteo. But in verse 3, sa pinalibutan ng mga kaaway ni Samson, ng mga Pilisteo, kung saan naroon si Samson, and as we continue, in verse 4, verse 3 po, ngunit ng hating gabi na ay pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste at tarangka, pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Ito po ay, yung gate na po ito ay mabigat at hindi makakaya ng mga ilan lang tao. So, sobrang napakalakas ni Samson na nasira niya ang pangharang, ang pintuan nito. May nagsasabi, merong mga scholars na nagsasabi, si Samson hindi ito yung, imagine nyo na malaking katawan, parehas kay, sino bang pinakamalaking katawan na artista, na si Van Damme o si Arnold Schwarzenegger. Na hindi po, sinasabi na hindi po ganon kalaki ang katawan. Maring siya, normal lang yung katawan niya. Na kung saan hindi mo masasabi na, hindi mo maano kagad na napakalakas ni Samson. Malalaman mo na lang sa kanyang pagbinuhat na niya ang isang bagay. Kasi mapapansin natin mamaya, magtatanong ang mga Pilisteo, saan ba nanggagaling ang lakas ni Samson? So, ibig sabihin, maaaring hindi dahil sa malaki ang katawan niya. Okay? At alam natin ang sagot kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. No, mula sa Diyos. Kaya nagagawa niyang buhatin ng mabibigat na bagay or natatalo niya napakaraming mga kaaway. Now, we come to verse 4. Panibago na namang babae itong equally yoked. Pakipagrelasyon sa hindi mananampalataya, pakipagrelasyon sa babaeng hindi umibig sa Diyos o sa babaeng walang takot sa Diyos, sa babaeng namumuhay sa kasalanan. Verse 4.
Pagkatapos dito, umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babae nito ay nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak. 1,100 pirasong pilak. Mga ilan po ba yon? Sa panahon natin, mga more than 2 million. So, more than 2 million pesos. Bigyan ka ng higit 2 million, alamin mo lang kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. And so, yun yung mission ni Delilah. Verse 6, kaya sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba may gagapos at madadaig? So, ngayon, si Samson ay magsisinungaling at hindi naman katakataka na magsisinungaling siya dahil ilang beses na siya nag-compromise. At ito po yung dapat na malaman natin. Kapag nakasanayan na natin na mag-compromise, ang pagsisinungaling ay hindi na po mahirap gawin para sa atin. Kapag nakasanayan po natin na mag-compromise, ang pagsisinungaling ay hindi na po mahirap gawin. At bilang mga Kristiyano na umiibig sa katotohanan, dapat tinamumuhin natin ang pagsisinungaling. So, ngayon, nagsinungaling si Samson. Sinagot niya si Delilah. Tingnan niyo po, verse 7. Kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Pilisteo, siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok na igagapos kay Samson. Samantala may ilang Pilisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang na susunog na sinulid. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. First lie. Ang unang pagsinungaling niya, 7 sariwang yantok. Meron pa bang ikalawa? Kung merong una, pagsisinungaling, of course, may pangalawang pagsisinungaling. Tingnan niyo po. Pag naumpisa na mag-compromise, hindi na mahirap magsinungaling. Pag naumpisa ng unang pagsisinungaling, mayroong pangalawang pagsisinungaling. Tingnan niyo po sa verse 10. Dahil ito sinabi ni Delilah, niloloko mo lang pala ako, kasinungalingan lang ang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga may gagapos. Kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos ni Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Samantalang may mga lalaking nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos si Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niluloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. So, pangalawang pagsisinungaling. Bagong sariwang, ano po ang pinagawa niya kay Delilah? Bagong lubid na hindi pa magagamit. So kung may pangalawang pagsisinungaling, sa palagay niyo po ba may pangatlo pa? So ganun talaga po pag nag-compromise. Pag compromise, hindi na po mahirap magsinungaling. Pangalawa, mayroong pangalawa, siguradong may pangatlo at nakasanayan na. Pero parang mahina naman siguro yung kokote ni Samson. Tama po ba? Napansin nyo? Na hindi niya napansin na ito ay parang may kakaiba. Na parang mayroong hindi na tama dito. Day 1, yantok. 7 yantok. Samson, may mga kaaway. Na putol niya. Day 2, sinabi niya, bagong tali, hindi pa nagagamit. And then, sabi ni Delilah, may kaaway, may mga kaaway, Samson, na putol niya na parang sinulid lang. Hindi pa rin nag-gets ni Samson kung ano nangyayari. So, hindi ba tayo siguro maano natin, Samson, hindi mo nag-gets na ito'y bitag ng kaaway, hindi mo ba nahalata? So, ano pong nangyayari dito kapag tayo po ay nagko-compromise? Una po,
Ang una, nakita natin, pupunta siya ng Gaza. Ba't siya pupunta ng Gaza? Lugar ito ng kaaway. Una, ay hindi tayo na nag-iisip ng tama. Hindi na tayo nakakapag-isip ng mabuti ng tama kapag tayo po ay nasa compromising na pamumuhay. Pangalawa, hindi niya nahalata na ito ay bitag ng kaaway at yun din po ang nangyayari. Pangalawang bagay, hindi na natin nahalata, nakikita na ito pala ay ginagamit ng kaaway upang mahulog tayo sa bitag niya. But because nasa compromise, alam niyo po yung compromise? Yung compromise po ay ang in context dito ay paglabag sa pangako niya sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Siya ay makasanlibutan at hindi na namumuhay para sa Panginoon. When we continue to compromise po, tayo po talaga ay exposed, vulnerable tayo sa kaaway. At hindi natin namamalayan na unti-unti na tayong nahuhulog sa bitag ng kaaway, kagaya ng nangyari kay Samson. Ito nangyari kay Samson. Verses 15 to 19, basahin ko po. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo, 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang inulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis na ito. Napagod na si Samson sa kakulitan ni Delilah. Hindi sumuko si Delilah sa pagtatanong. So, ano nangyari? Kaya, verse 17, sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Minsan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Pinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik na roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. Pero hindi po ito dahil sa may magic ang buhok ni Samson. Hindi po nananghina si Samson dahil sa mahaba niyang buhok. Ang kanyang mahabang buhok ito po ay senyales, ebidensya ng kanyang pangako sa Panginoon. Pero tinapos niya ang kanyang pangako sa Panginoon nang sinabi niya sa kaaway ang kanyang ang patungkol sa kanyang vow sa Panginoon, patungkol sa kanyang buhok. In number 6, sinabi sa numero 6 sa book of Numbers na matatapos lang yung vow, yung pangako ng isang Nazarite kung puputulin na niya ang kanyang buhok, and then wala na ang kanyang promise sa Panginoon. Tinapos niya na. Nilabag niya ang kanyang vow sa Panginoon for the third time. Nilabag niya ang kanyang pangako sa Panginoon. May 3 standard ng kondisyon ng pagiging Nazarite at ang kanyang lakas ay nawala na dahil nilabag niya o hindi niya tinupad ang kanyang vow. Pero ang kanyang strength ay hindi po nagbumula sa buhok. Ang kanyang strength ay nagbumula sa Panginoon dahil mapapansin natin mamaya na iniwan na siya ng Panginoon. Wala na ang pagpapala sa kanya. So, tingnan niyo po in verse 20. At kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Hindi po dahil sa buhok, yung power niya, yung source ng power niya. Kundi dahil sa iniwan na siya ng Diyos. Ito po si Samson. Hindi niya iniwan ang makasanlibutang bagay. Hindi niya iniwan ang mga pamumuhay na ngayon sa kanyang sarili. So ngayon, ang Panginoon nang umiwan sa kanya. Ibig sabihin, wala na ang strength, wala na ang favor ng Panginoon sa kanya. And so, as we continue sa story, ganun din po, if we would examine our lives, saan po ba nagmumula ang strength natin? Nagmumula po ba sa ating sarili? Hindi po. Ang ating kalakasan ay nagmumula po sa Panginoon. That's why kapag may struggle tayo, nahihirapan tayo sa ating sarili, na Lord, ang hirap nito, itong bagay na ito, na sa buhay ko ang hirap iwanan. And so, knowing na ang Diyos ang kalakasan natin,
tayo po ay tatakbo sa Panginoon, tatawag sa Panginoon upang humingi ng kalakasan para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na nahihirapan natin sa ating sarili. Yung struggle natin sa ating sarili. So ano pong nangyari? Una, hindi na po siya nag-iisip ng mabuti. Wala nang sense, hindi na reasonable ang kanyang ginagawa. Nalaman natin pumunta siya ng Gaza mismo sa lugar ng kaaway. Pangalawa, hindi na siya aware sa bitag ng kaaway. Hindi na siya aware sa bitag ng kaaway. At pangatlo, wala na ang lakas niya, kalakasan niya. Ipinagpalit niya ang kanyang lakas sa makasanlibutang bagay at nanghina siya. Pinagpalit niya ang kanyang lakas. Ibinenta niya ang kanyang lakas sa mga makasanlibutang bagay. Pinagpalit niya at ngayon ay naghina na siya. Verses 21 and 22. Binihag siya ng mga Pilisteo at binukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Hindi po ibig sabihin na magiging malakas po ulit siya. Dito mamaya mapapansin natin na hiningi niya sa Panginoon na siya bigyan pa ng lakas para yung poste masira niya at mamatay ang napakaraming mga Pilisteo na nandoon na nagse-celebrate. So, hindi po sa buhok nagbumula ang kanyang lakas, kundi sa Panginoon. So, what happened now is, kapag ang isang Kristiyano po ay nagko-compromise, bulag na po siya, at siya po ay gapos ng kasalanan. Blind. Kagaya na nangyari kay Samson, dinukit ang kanyang mata, bulag siya, not literally, na mabubulag tayo, but spiritually, bulag na tayo sa kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Diyos, and ginapos siya, ganun din po sa atin, gapos tayo ng kaaway ng kasalanan. If we continue to compromise. Now, in verses 23, tapusin po natin verse 23, ito lang po ang mababasa natin na nanalangin si Samson only one time sa panahon ng kanyang paghihirap at sa panahon ng kanyang sa time na ito ang kanyang prayer is to take vengeance sa kanyang mga kaaway. Di bali nang mamatay ako, sabi ni Samson, basta makapaghiganti lang ako sa aking mga kaaway. Tingnan niyo po in verses 23 hanggang 27. Minsan nagkatipon ang mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umahot sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umahot din ng tayo pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusaling napakasikip dahil sa dami ng tao, babae, lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Pilisteo, masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson at nanalangin si Samson, Panginoon, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Sora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Sad po ba ang katapusan ng buhay ni Samson? Sad po, hindi po ba? Nakakalungkot. At ang kanyang huling panalangin ay paghihiganti na kahit mamatay siya kasama ng kanyang mga kaaway. At binanggit dito na mas maraming Pilisteo ang namatay kaysa noong siya sa previous ng kanyang pakikipaglaban, sa previous ng kanyang kalakasan. So, si Samson ang huling judge sa Book of Judges. And mapapansin natin, lahat ng mga judges na nauna sa kanya ay pinangunahan ang Israel sa pakikipaglaban. Pero si Samson po ba, ganito rin po ba, pinangunahan niyang Israel sa pakikipaglaban? Hindi po.
Pinatay niya ang mga Pilisteo gamit lang ang buto ng donkey, siya lang nakipaglaban, pero never na pinangunahan niya ang Israel sa pakikipaglaban. Dahil alam niyo po, ang dahilan, na maaaring dahilan, dahil ang pinakamalaking, pinakamabigat na kalaban ni Samson ay ang kanyang sarili. Hindi siya magagamit sa pakikipaglaban o ilid ang Israel kung mismo sa kanyang sarili, kalaban niya ang kanyang sarili, mabigat siya, malaking kalaban, kundi mismo ang kanyang sarili. Napansin natin, ilang beses siyang nag-compromise. Maring nandito ka ngayon, at sinasabi, gusto kong mabuhay para sa Panginoon, gusto kong ialay ang buhay ko para sa Panginoon, pero nahihirapan ako, hindi ko kaya, ang laman ko palaging nag-aahari, yung karnal, yung makasalanang karnal na pagkatao ko. Nais ko pong ipaalala na mayroon talagang pakikipaglaban sa buhay. Hindi pakikipaglaban lang sa mga problema at pagsubok, kundi mismo rin sa pagitan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagitan ng pagsunod sa gusto natin. Pero kung nais natin sumunod sa kalooban ng Diyos, mamuhay para sa Panginoon, kailangan natin idil ang mga compromise, mga ginagawa natin pag-compromise. Maaaring ang iba sa atin, ang isang paa ay nasa sanlibutan, ang isang paa ay nasa Panginoon. Kaya 50-50 po. Ang kalahati sa sanlibutan, ang kalahati sa Panginoon. Lord, huwag ka namang killjoy. Gusto mo naman ako maging masaya. Hayaan mo na ako sa kalahati. Kaya po, 50-50 rin po ang pagsunod natin sa Panginoon. Hindi po 100%. Meron pong battle. Kailangan nating i-deal ang mga pag-compromise. Nangyayari ito, may battle tayo sa ating mga sarili. At hindi po dapat ang pag-compromise, ang paglabag po sa kalooban ng Diyos ang maghari sa ating buhay. We need to ask the Lord na, Lord, give me strength. Tulungan mo ako to fight in this battle na meron ako sa aking sarili. Pray, Lord, tulungan mo ako. Because siya ang ating strength. Siya ang ating kalakasan. May mga nahihirapan tayo sa ating sarili. Sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Pero ang tanong, tumatawag ka ba sa Panginoon? Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng kalakasan na mapagtagumpayan nito. Lord, tulungan mo ako na makawala sa gapos ng kasalanan. Nais kong maghari ka sa aking buhay. Dahil sa pamumuhay ni Samson para lang sa kanyang sarili, hindi siya nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And may mga Samson din sa ating buhay. Maaaring may Samson din sa ating buhay. Ano po yung ibig sabihin ko? Compromise. Pag-compromise. Maraming siguro sa ating mga Kristiyanong mahilig mag-compromise. Na ulitin ko po, kung ang ating isang paa ay nasa sanlibutan at ang ating isang paa sa Panginoon, 50-50 ang pagsunod natin sa Panginoon. And we need to ask the Lord, Lord, tulungan mo ako. And naniniwala ko kung yan yung nais mo, sasagutin niya ng Panginoon, tutulungan ka niya. Kung ikaw ay tatakbo sa Panginoon para humingi ng tulong. Pero kung wala kang desire na mamuhay para sa Panginoon, lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay puro lamang pang-relihiyon, ritual. And if there is no real relationship, tunay na relasyon sa Panginoon, there is no transformation sa ating buhay. Magkakaroon lamang ng pagbabago sa ating buhay kung meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon. So, and in that relationship, lumalapit tayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo akong mamuhay na ngayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong makawala sa gapos ng kasalanan. And God will give you strength po para makalaya upang makasunod ng ayon sa kanyang kalooban. Tingnan natin buhay ni Samson. Ilang beses siyang nagsinungaling, ilang beses siyang gumawa ng makasinlibutang bagay. Ganon din po sa atin kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos. Kung pipiliin natin na magpatuloy sa pag-compromise, hindi tayo makakasunod ng buong puso sa Panginoon. Pero God has a grace para tulungan tayo na makasunod if we will run to Him and ask Him for strength to overcome our struggles. So you pray, manalangin po kayo, Lord, tulungan mo. Kung nais mo talagang sumunod ng buong puso sa Panginoon, mananalangin ka talaga na mapagtagumpayan mo ang mga struggle mo sa iyong sarili. Naniniwala ako na tutulungan ka ng Panginoon. Amen? So let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word this morning. And Lord,
tinatawag mo bawat isa na sumunod sa iyo ng buong puso. Hindi po kalahati, kundi buong puso. Dahil nais mo, Panginoon, na kami ay ilaan namin ang buhay para sa iyo. Lord, hindi namin alam kung ilang panahon na lang natitira namin sa buhay namin, ng buhay namin sa mundong ito, pero ayaw namin maging katulad ni Samson na nasayang ang kanyang gift, ang kaloob na ibinigay sa kanya. Nasayang ang kalakasan na ibinigay sa kanya. Nasayang ang pagkakataon na binigay sa kanya. Nasayang ang buhay na ibinigay sa kanya. Ayaw namin magtapos ang buhay namin sa napakalungkot na buhay. Gusto namin magtapos ang aming buhay na masabi namin katulad ng sinabi ni Pablo. Natapos ko ang race. I have fought a good fight. I finished the race. Dahil namuhay po siya ng ayon sa iyong kalooban. At sa tulong mo, Panginoon, magagawa namin mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa mga nagnanais po ngayong umaga, na ialay ang kanilang sarili para sa iyo, na mamuhay po ng ayon sa iyong kalooban, na isuko po ang kanilang buhay sa iyo. Tulungan mo po sila. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay ng ayon sa iyong kalooban at makalayas mula sa pagkagapos sa kasalanan. Salamat po na ikaw ang kalakasan namin. Bibigyan mo po ng kalakasan ng bawat isa, mapagtagumpayan ang struggles na kinakaharap ng bawat isa. Salamat po na ikaw po ang magbibigay ng tagumpay upang mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen.